Hindi na siya umuwi. Huling nakita si Maria sa ilalim ng punong mangga, may hawak na basket ng manggang hilaw, at may ngiti pa sa labi. Pero simula ng araw na yon, para siyang nalunod sa hangin, walang iniwang bakas, walang sigaw, walang anino. Basta na lang naglaho. At sa baryo naming sanay na sa katahimikan, ang ganitong pagkawala ay parang pagsabog ng kulog sa tirik ng araw. Ako si Lando. Isang simpleng magsasaka. Walang asenso sa buhay, walang pangalan, walang halaga sa karamihan. Anak lang ng isang lasinggero at isang inang maagang kinuha ng tadhana. Sabi nila malas daw ako. Palaging may kasunod na sakuna kapag nandyan ako. Kaya kahit gaano ako kasipag sa bukid, kahit gaano kaayos ang ani, lagi pa rin akong tinatapunan ng masamang tingin. Tanging si Cardo, ang matalik kong kaibigan, ang nanatiling panigsakin. Siya lang ang di tumawa nang minsang sabihing may nakita akong puting mata sa dilim ng gubat. Baka pagod ka lang, sabi niya. Pero alam ko kung ano ang nakita ko. Linggo ng umaga, maaga akong nagising para tignan ang palay. Habang binabaybay ko ang makipot na daan papuntang bukid, napansin kong tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa dati. Wala ni isang kuliglig, ni isang huni ng ibon. Para bang huminto ang mundo. Bigla kong naalala ang sinabi ng matandang manghihilot na si Aling Talia. Kapag tumahimik ang kalikasan, may ibang nilalang ang gising. Napalunok ako pero nagpatuloy. Sa kalagitnaan ng bukid, may nakita akong anino sa malayo. Babae. Payat. Basa ang laylayan ng damit. Parang si Maria. Agad akong kumabog. Tumakbo ako papalapit pero bigla itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Kinilabutan ako. Akala ko guni-guni lang. Pero pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si Cardo, namumutla, hawak ang isang putol na tali. Nawalang yung kambing ko, Lando. Nawalan ako ng ulirat, tapos pagdilat ko, ito na lang ang natira. Napatingin ako sa putol na tali. Bagong punit. At may amoy-amoy na parang bulok na karne. Hindi to gawa ng hayop, bulong ko. May kumukuha ng hayop sa gabi. At baka hindi lang hayop ang target nila. Napansin naming tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang nangyayari sa baryo. May nawawalang alagang hayop. May nahuhuling tinig ng babae na umiiyak mula sa gubat, pero kapag nilapitan, wala namang tao. Isang gabi, sinamahan ako ni Cardo sa gubat. Para kang baliw, sabi niya, pero may halong kaba ang tinig niya. Dala namin ang lampara, itak at dasal. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng mga ugat ng punong balete, may naamoy kaming masangsang na amoy. Napahawak si Cardo sa braso ko. Lando, tingnan mo, isang patay na kambing. Wala ng mata. Puno ng kalmot ang katawan. Pero ang pinaka nakakatakot, may mga marka ng kamay sa lupa, hindi normal, parang kamay ng tao, pero mahaba ang daliri, matutulis ang kuko. Hindi yon hayop. Hindi yon tao. Aswang to, bulong ni Cardo, nanginginig. Kinabukasan, pinuntahan namin si Aling Talia. Matanda na siya, pero malinaw pa ang mata at matalim ang pakiramdam. Nang ikwento namin ang nakita namin, tumango siya. Matagal nang may aswang sa baryong to, noong dekada 70 pa. Pero hindi sila umaatake ng sunod-sunod. Ngayon lang ulit. Dahil may bagong biktima. At baka hindi hayop ang gusto nila kundi tao. Si Maria, bulalas ko. Baka buhay pa siya.
Baka hindi siya tinakasan ng tadhana, baka kinuha siya. Tahimik si Aling Talia. Tapos sinabi niya ang pinakanakakagulat na bagay. Alam ko kung saan sila nagtatago. Noong gabing iyon, habang abala ang buong baryo sa pista ng patron, kami ni Cardo ay palihim na tumungo sa tinuro ni Aling Talia, isang lumang kuweba sa dulo ng bundok. Matagal nang sinasabing nilikha yon ng kidlat at pinalilibutan ng mga kwento ng pagkamatay. Pero ngayon lang kami nagtangkang pasukin. Habang papalapit kami, napansin naming wala ng tunog sa paligid. Wala ring hangin. Para kaming nasa ilalim ng tubig. Tahimik. Mabigat. Madilim. Doon ko naramdaman ang takot na hindi kayang ipaliwanan. Hindi ito basta takot sa dilim, takot ito na parang pinagmamasdan ka ng isang nilalang na matagal ng gutom. Pagpasok namin, may naamoy kaming matamis, parang dugo at bulok na prutas. Tapos narinig namin ang isang tunog. Mahinang ungol. Parang tinig ng babae. Hinanap namin ito sa loob ng kuweba, habang patuloy ang tibok ng puso ko na parang sasabog. At sa isang sulok nakita namin siya. Si Maria. Nakaluhod. Nakatali. Namumutla. Buhay. Pero bago pa namin siya malapitan may gumalaw sa dilim. Isang anino. Mahaba. Gumagapang sa kisam ng kuweba na parang ahas. At mula sa aninong yon, unti-unting lumitaw ang dalawang puting mata na walang itim. At doon ko napagtanto, hindi lang kami ang nandito. May bantay ang dalaga. At hindi ito basta aswang. Ito ang pinuno nila. At habang hawak ko ang itak, habang tumitigil ang oras sa paligid, isang tanong ang gumapang sa isip ko, makakaligtas ba kami? O magiging bahagi rin kami ng kwento ng mga nawawala? Bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang lamig ng hangin na parang humigop ng lakas mula sa balat ko. Ang mga puting matang nakatitig sa amin mula sa dilim ay hindi basta mapanood lang, para bang tumatagos sa kaluluwa. Gusto kong sumigaw, tumakbo, o kahit anong gawin para makawala. Pero nanigas lang ako sa kinatatayuan ko, habang si Cardo ay nakatayo sa tabi ko, nanginginig ang kamay na may hawak sa lampara. Bigla, mula sa likuran namin, may malamig na hangin na sumagitsit, at may boses na bumulong sa tenga ko, isang pabulong na hindi ko maintindihan pero ramdam kong galing sa isang matandang nilalang. Napalingon kami, sabay sa pagpatay ng apoy sa lampara ni Cardo. Walang ilaw. Walang tunog. Tanging ang kabog ng dibdib naming dalawa ang umiikot sa loob ng kuweba. At doon isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa sahig. Parang hugis bilog na aninong may kislap ng asul. Unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki, mahaba ang buhok, balbasin, at nakasuot ng kupas na tela na tila gawa pa sa panahon ng mga ninuno. Ang kanyang balat ay tila makinis ngunit nababalot ng alikabok ng panahon. Nakatitig siya sa akin. Walang takot, walang galit. Pero ramdam ko, alam niya ang tungkol sa akin, mga bagay na ako mismo'y hindi ko pa alam. Lando, anya, mahinahon ang tinig, ikaw ang anak ng lahing tinaga. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ina mo, sabi niya, ay hindi karaniwang babae. Isa siyang bantay ng hangganan, tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Pinatay siya ng mga aswang nang malaman nilang dala niya ang huling mutya ng pananggalang. Isinumpa ka nilang magiging mahina, walang saysay, at walang halaga upang hindi mo matuklasan ang katotohanan. Napalunok ako.
Ngayon ko lang muling naalala ang ina ko. Malabo ang alaala ko sa kanya. Laging pagod, laging malungkot ang mga mata. Namatay siya noong 6 na taon ako dahil daw sa lagnat. Pero totoo ba talaga yon? Sinabi ng matanda na hindi lang siya basta namatay pinatay siya. Pero bakit ako, tanong ko? Isa lang akong magsasaka. Wala akong alam sa mga sumpa o pakikipaglaban. May dugo ka ng tagapangalaga, sagot niya. At ngayon, ang pinakamatandang aswang ang nagising. Siya ang bumihag kay Maria. Isa siyang pinuno mula pa sa panahon ng mga Kastila. At ang tanging makakapigil sa kanya ay ang may hawak ng mutya. Mula sa ilalim ng kanyang damit, inilabas niya ang isang maliit na kahoy na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang maliit na batong bughaw na tila may umiikot na ilaw sa loob. Parang buhay. Ito ang mutya. Pinamamana lamang ito sa tunay na tagapagmana. At ikaw yon, Lando. Hindi ko agad kayang tanggapin. Para akong hiniwa ng mga salitang yon. Ang buong buhay ko, sinabihan akong wala akong silbi. Namalas ako. Na wala akong mararating. Tapos ngayon, bigla na lang sasabihin ako raw ang tagapagligtas. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Ayoko nito, sabi ko. Hindi ako bayani. Ang pagiging bayani, sagot ng matanda, ay hindi dahil gusto mong maging isa. Kundi dahil walang ibang may lakas ng loob na tumayo at lumaban. Nang mawala ang matanda, para kaming nabalik sa realidad. Nakatayo pa rin kami ni Cardo sa harap ni Maria, pero ang nilalang sa kisam ng kuweba ay wala na. Parang pinigil ng matanda ang presensya nito. Pero alam naming hindi ito naglaho. Naghihintay lang. Pag-uwi namin, may napansin akong pagbabago sa paligid. Ang mga tao sa baryo, mas mapanlisik ang tingin sa akin. May mga bulong-bulungan. Isang gabi, habang dumadaan ako sa tindahan, narinig ko ang usapan ng mga matatanda. Si Lando raw may kinalaman sa pagkawala ng mga hayop, sabi ng isa. Baka siya ang salot. Di ba't anak siya ng babaeng may lahing engkanto, bulong ng isa pa. Mas lalong bumigat ang loob ko. Gusto ko na lang magtago. Magtanim sa bukid at makalimutan ang lahat. Pero tuwing naiisip ko si Maria, ang takot sa mga mata niya, para akong pinupukpok sa dibdib. Hindi ko kayang baliwalain ang nakita ko. Isang gabi, bumalik ang matanda sa panaginip ko. Ang aswang ay naghahanda. Kapag sumapit ang ika-7 gabi ng kabilugan ng buwan, sakripisyo na ang susunod. At kung hindi ka lalaban, isang buong baryo ang mawawala. Pagkagising ko, nasa ilalim ng kama ko ang kahon ng mutya. Parang totoo ang panaginip. Simula noon, sinimulan ko na ang pag-ensayo. Sa tulong ni Cardo at ng lumang aklat na iniwan ng matanda, natuto akong magdasal ng mga orasyon, gumawa ng agimat, at magbasa ng galaw ng hangin sa paligid. Hindi madali. Ilang beses akong nabigo. Nasunog ang balat ko sa maling orasyon. Natapilok sa paghahanap ng mga halamang gamot. Pero unti-unti may nagbabago sa akin. Mas naging matalas ang pakiramdam ko. Naririnig ko ang galaw ng anino. Nakikita ko ang pag-usog ng dilim. Ramdam kong hindi na ako ang dating Lando. At isang gabi, habang nag-ensayo ako sa ilalim ng buwan, biglang may sumigaw sa may ilog. Tinig ng isang bata. Lando! Tulong! Nasa tubig siya. Nasa tubig ang aswang.
At sa gitna ng dilim, mula sa tubig ng ilog may umahon. Mata na kulay pula. At ngiti na parang gutom na gutom. Hindi pa ito ang wakas. Magsisimula pa lang ang tunay na laban. Takbo ako ng takbo sa tabing ilog habang hawak ang mutya sa bulsa ng aking sando. Ang tinig ng batang sumisigaw ay parang karayom sa puso ko, manipis pero matalim, puno ng takot. Pagdating ko sa pampang, wala na ang bata. Tahimik. Walang ripples sa tubig. Walang bakas ng sigaw. Cardo, sigaw ko. Pero wala siyang sagot. Naiwan siya sa bahay habang inaalagaan ang sugat niya sa paa. Nasugatan siya habang hinahakot ng kahoy sa bukid kanina. Ako lang mag-isa ngayon. Ako, ang dilim at ang malamig na tubig ng ilog. Lumakad ako paunti-unti sa gilid ng tubig. Tapos napansin ko, may mga bakas ng paa pero hindi pangkaraniwan. Malalaki. Malalim ang tapak. At may kalmot sa gilid ng putikan. 1, 2, 5, parang mga daliring mahahaba at matutulis. Napalunok ako. Gusto kong umatras pero may naramdaman akong malamig sa batok ko. Tila hininga ng nilalang na hindi ko naririnig, pero alam kong naroon. Paglingon ko wala. Pero may gumalaw sa tubig. Parang may sumisid. At kasunod noon, isang ungol, hindi ungol ng tao, kundi parang halo ng baboy at sanggol. Nakakatindig balahibo. Napaatras ako. Kumakabog ang dibdib ko. Pero hindi ako umalis. Kasi sa kabila ng takot ko, naroon pa rin ang tinig sa likod ng isip ko, ang boses ng ina ko, na halos di ko na maalala. Pero sa panaginip ay palaging sinasabi, "Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Dahil sa puso mo, may lakas na hindi kayang tangay ng dilim." Minsan, naiisip ko kung buhay pa siya, sasabihin ba niya yon sa akin ng harapan? Pero ang totoo, iniwan niya ako. Bata pa lang ako, wala na siya. Tapos ang ama ko, palaging lasing, palaging galit. Wala akong matinong alaala ng pagkalinga. Kaya siguro, ngayon, kahit kailangang may manindigan, may parte sa akin na nagdadalawang isip pa rin. Bakit ako? Pero bago pa ako lamunin ng damdamin, biglang may narinig akong lagabob mula sa kagubatan sa gilid ng ilog. Sunod-sunod. Parang may tumatakbo o humahabol. Tumakbo ako pabalik sa baryo, pero sa paglalakad ko, napansin kong iba na ang itsura ng paligid. Ang mga bahay sarado. Walang ilaw. Parang nilamon ng gabi ang lahat. At sa gitna ng daan may nakatayo. Isang babae. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang damit. "Maria?" tanong ko. Lumingon siya. Ngunit hindi iyon si Maria. Ang mukha niya ay walang mata. Isang itim na hukay lang ang nasa gitna ng kanyang ulo. Tumingin siya sa akin, kahit wala siyang mata, ramdam kong tinititigan niya ako. Bigla siyang humalakhak, matinis, masakit sa tenga. Tapos, pumutok ang isang ilaw mula sa aking bulsa, ang mutya. Kumislap ito at sa isang iglap nawala ang babae. Parang usok na tinangay ng hangin. Hinala ko. Nanginginig. Pero buhay. Dumiretso ako sa bahay ni Aling Talia. Kumatok ako ng sunod-sunod. Pagbukas niya ng pinto, tila alam na niya ang nangyari. Sinimulan na nila, Anya. Unti-unti na nilang sinasakop ang baryo. Bakit ako lang ang pinupuntirya? Tanong ko. Dahil ikaw ang tanging bantay na naiwan, sagot niya.
At gusto ka nilang matakot. Kasi kapag umatras ka, wala nang hadlang sa kanila. Tahimik ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko ito ginusto. Napagod na akong ipaglaban ang isang mundo na hindi naman ako ipinaglaban. Pero wala akong nasabi. Tumayo ako at lumabas. Tahimik ang gabi. Pero sa loob ko may gulo. Mga tanong, mga sugat, mga alaala na hindi ko pa kayang harapin. Pero isa lang ang malinaw, kailangan kong protektahan ang mga taong hindi marunong lumaban. Kahit galit ako. Kahit sugatan ako. Kinabukasan, dinalaw ko si Cardo. Nandoon siya sa ilalim ng punong mangga, nilalagyan ng halamang gamot ang sugat sa paa niya. Pagkakita niya sa akin, umiti siya, mahina, pero totoo. Ano nang balita? Tanong niya. Nagsimula na sila, sagot ko. At hindi ko alam kung kakayanin ko. Tulungan mo pa rin sila kahit ganon. Wala nang ibang tutulong sa kanila, Cardo. Wala na akong ina, wala akong ama, wala akong pangalan. Pero siguro ito ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti ulit. Hindi ka nag-iisa. At sabay niyang inilabas mula sa bayong ang isang lumang balaraw, itim ang bakal, may mga ukit ng sinaunang simbolo. Akin to mula pa sa lolo ko. Isa siyang albularyo. Binigay sa akin ito bago siya pumanaw. Sabi niya, darating ang panahon na kailangan ko itong ibigay sa taong karapat-dapat. Sa'yo yon, Lando. Tinanggap ko ang balaraw. Mabigat, malamig sa palad. Simula na ito, bulong ko. Habang lumalalim ang gabi, napansin naming may kakaiba sa hangin. Parang may amoy ng sunog na dahon, halong dugo. Tapos, isa-isa nang tumahol ang mga aso sa baryo. Sabay-sabay. Buo ang tinig nila, parang may kinakatok sa kaluluwa nila. Sa silangan, may nakita kaming usok. Tapos may sigaw. Isang babae. Maria, bulong ko. Kinuha ko ang balaraw. Ipinulupot ang mutya sa lig. Tumingin ako kay Cardo. Handa ka na ba? Tumango siya. Tara. Iligtas natin siya. At habang tumatakbo kami sa dilim, ang tanging tanong sa isip ko ay, kung ang lahat ng mahal ko ay kinuha ng dilim, kaya ko pa rin bang lumaban para sa liwanag? Simula nang marinig namin ang sigaw ni Maria, parang hindi na kami huminga ni Cardo. Ang hangin mabigat. Parang may humihigop ng lakas mula sa paligid. Habang tumatakbo kami, bawat hakbang ay may kasamang kaba, hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil alam naming baka ito na ang umpisa ng wakas. Sa likod ng bundok kung saan nagmumula ang usok, naroon ang matandang sira-sirang bahay na dati nilalayuan ng lahat. May kwento kasi na minsan, may pamilya roong sabay-sabay na nawala. Wala ni isang bakas. Puro haka-haka lang ang naiwan. Pero ngayong naririnig ko ang pag-iyak ng isang babae mula roon, hindi na ito kwento lang. Isa itong panawagan. Lando, sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Cardo, habang hinahaplos ang hawak niyang sanga ng kahoy na pinatulis niya. Hindi pa tayo handa. Baka, hindi tayo kailanman magiging handa, sagot ko habang hinigpitan ang kapit sa balaraw. Pero kung hihinto tayo ngayon, mas marami pa silang masasaktan. Tahimik siya. Alam kong takot din siya, kagaya ko. Pero sa takot naming yon, naroon ang liwanag ng pagkakaibigan. At kung yon lang ang armas namin, paninindigan na lang.
Sa gilid ng daan, nakita naming isa na namang tandang na palatandaan, isang manok na itim, duguan ang mga pakpak, pero walang sugat sa katawan. Parang sinadya ang dugo. Tumilawk ito ng 3 beses at saka biglang tumalon sa kawalan, wala ng tunog, wala ng anino. Napahinto kami. Hindi na ito basta takutan lang, bulong ni Cardo. Kailan pa ba ito naging laro? Sagot ko, sabay lakad muli. Nang makarating kami sa ilalim ng gulod, doon namin nakita ang mas malawak na larawan, ang paligid ng bahay, punong-puno ng alikabok na umiikot sa ere kahit walang hangin. Mga sanga ng kahoy na may punit na damit. At sa gitna ng bakuran, may nakatirik na krus na gawa sa tinik ng kalburo. Doon kami nagtago. Sa likod ng punong akasya, habang pinagmamasdan kung anong klaseng impyerno ang naghihintay sa loob. Biglang may kumalabog sa loob ng bahay. Isang sigaw. Mababa. Paos. Pero hindi sa babae, sa isang bagay na pilit gumagaya sa tinig ng tao. Tuloong hindi namin alam kung si Maria ba yon o isa na namang panlilin lang. Lando, bulong ni Cardo, baka patibong lang yan. Baka nga, sagot ko, pero kung hindi, hindi ko kakayaning talikuran. Gusto kong pumasok agad, pero ang totoo, nanginginig ang tuhod ko. Hindi lang dahil sa takot kundi dahil may tinig na naman akong naririnig sa isip ko. Minsan boses ng tatay ko, lasing, galit, sinasabi sa akin na wala akong silbi. Minsan boses ng sarili kong pagdududa, sinasabi sa aking wala akong kakayahang iligtas kahit ang sarili ko. Pero narito na ako. At sa bulsa ng aking sando, naramdaman kong umiinit na naman ang mutya. Parang may sinasabi ito. Parang may babala. Lando, sabay hila ni Cardo sa braso ko. May gumagalaw sa bubong. Pagtingala namin, doon namin siya unang nakita, isang anino. Mahaba ang buhok. Mahaba rin ang mga kuko, tila gumagapang ang katawan niya gaya ng gagamba. Walang mata. Pero ramdam mong nakatingin siya. Hindi siya ordinaryong nilalang. Isang aswang. At hindi lang basta aswang, siya ang pinuno ng mga nilalang ng dilim sa lugar na to, siya yon, bulong ni Cardo. Yung sinasabi ni Aling Talia. Ang babaeng itim, akmang lalapit kami pero biglang may malakas na hangin na dumaan. Parang ipinukol kami palayo. Napadapa kami sa damuhan. Nabasag ang hawak kong lamparang bigas. At ang liwanag. Naubos. Lando, sigaw ni Cardo habang gumagapang papunta sa akin. Buhay ka ba? Pero nagdudugo na ang siko ko. At ang mas masakit. Yung hindi ko alam kung may laban pa ba talaga kami. Sa likod namin, may naririnig kaming mga yabag, marami. Mabibigat. Tila hindi isang nilalang lang ang kalaban. Narito na sila. Isa-isa nang gumising ang mga nilalang ng gabi, mga anino, mga matang pula na lumilitaw sa kadiliman. At sa gitna ng lahat ng iyon, narinig namin ang tinig ni Maria. Lando, mahina. Tila nasa loob siya ng bahay. Buhay pa siya. Pero paano kami makakapasok kung ang paligid ay napalilibutan ng nilalang na hindi tinatablan ng karaniwang sandata? Doon ko naalala ang sinabi ni Aling Talia, ang mutya ay may kakayahang buksan ang liwanag ng pinagmulan, ngunit kailangan itong pagsamahin sa isang bagay mula sa iyong dugo. Tumingin ako sa sugat sa siko ko. Dumadaloy ang dugo. Kinabig ko ang mutya at pinahid ko sa dugo ko. Sa isang iglap nagliwanag ito. Maliwanag na tila araw.
Napaatras ang mga nilalang. Napasigaw ang aswang sa bubong, parang nasunog ang balat niya. Ngayon, Lando, sigaw ni Cardo. Tumayo kami. Tumakbo papasok. Pero bago kami makapasok sa pintuan, bigla itong sumara. May malakas na puwersang humatak dito. At mula sa loob isang tinig ang narinig namin. Isang tinig ng bata. Lando, bakit mo kami iniwan? Napatigil ako. Ang boses na iyon hindi si Maria, kundi si Lino, ang kapatid kong matagal nang patay. At sa puntong yon, biglang huminto ang lahat. Kahit ang hangin. Kahit ang takot. Kasi sa isang iglap, alam kong hindi lang laban sa aswang ang kinakaharap ko, kundi laban din sa multo ng nakaraan. At paano ka lalaban sa isang bagay na minsan mong minahal? Hindi ko alam kung anong mas mabigat sa puso ko, ang takot na baka hindi ko na mailigtas si Maria, o ang tanong na gumugulo sa utak ko, bakit boses ni Lino ang narinig ko? Matagal na siyang patay. Matagal na akong humiwalay sa alaala niya para makalimot. Pero ngayong narinig ko uli ang tinig niya, parang biglang bumalik ang lahat. Parang biglang binuksan ang sugat na matagal nang tinakpan. Lando, sabi ni Cardo habang inaayos ang hawak niyang sanga na mistulang sibat, ano iyong narinig natin? Boses ng kapatid mo. Tumango ako pero hindi ko siya matingnan. Ayokong makita niya ang panghihina sa mga mata ko. Patay na si Lino, Cardo. Matagal na. Hindi pwedeng siya yon. Kung hindi siya, sinong gumagaya sa boses niya? Wala akong sagot. Pero sa puso ko, may tumitibok na takot na mas malalim pa sa mga nilalang ng dilim. Dahil kung kaya nilang gamitan ang mga alaala mo, ibig sabihin kilala ka nila. Hindi lang basta katawan ang gustong saktan, kundi kaluluwa mo mismo. Habang nakasilip kami mula sa bintana ng abandonadong bahay, unti-unti naming naramdaman ang lamig ng paligid. Hindi ito normal na lamig, kundi yung uri ng ginaw na parang may espiritong dumaan sa balat mo, naglalakad sa loob ng mga buto mo. Cardo, bulong ko. Wala bang sinabi si Aling Talia sa ganitong uri ng pangyayari? Umiling siya. Wala. Pero may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Napalingon ako. Sa lahat ng oras, si Cardo ang tanging pinagkakatiwalaan ko. Kaibigan ko mula pagkabata. Siya lang ang nanindigan sa tabi ko noong tinakwil ako ng sariling pamilya. Pero ngayong naririnig ko yung tono ng boses niya, parang may bubog sa loob. Ano yon? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi aksidente na dinala kita kay Aling Talia. Hindi ko lang basta na lamang may aswang dito. Matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam kung sino ka. Anong ibig mong sabihin? Landok, nilingon niya ako, nanlilisik ang mata, puno ng guilt. Anak ka ng isang tagapagbantay. Napaatras ako. Anong? Yung tatay mong iniwan ka, hindi siya umalis para lang sa bisyo. Umalis siya dahil pinrotektahan ka niya. Kasi may sumpang nakatali sa lahin niyo. Ang bawat panganay sa inyong dugo may kakayahang bumuo o wasakin ang balanse ng dilim at liwanag. Kaya ka may koneksyon sa mutya. Kaya tinatawag ka ng mga nilalang, ikaw ang susi. Hindi ako makapaniwala. Ang ama kong matagal ko nang kinalimutan, ang taong iniwan ako at nanakit sa akin, may misyon pala. Isang bantay. Pero bakit wala siyang sinabi? Bakit kailangang itago sa akin ang lahat? Cardo, bulong ko, nanginginig ang tinig, bakit mo hindi agad sinabi?
Dahil takot ako, sagot niya. Takot ako na baka kapag nalaman mong mahalaga ka, iwan mo rin ako. Takot ako na baka bumalik ka sa mundong iniwan mo noon. Takot ako na mawala ka. Kagaya ng lahat ng nawala sa akin. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi lang dahil sa revelasyon, kundi dahil may naramdaman akong ibang presensya. Sa labas ng bahay, isang babaeng nakaputi ang dahan-dahang naglalakad. Hindi na tinagsalamig o dilim. Hindi siya aswang, alam ko agad. Iba ang aura niya. Mapayapa, pero makapangyarihan. Lando, sabi niya, hindi pa huli ang lahat. Aling Talia, tanong ko, pero hindi siya tumango. Hindi, sagot niya. Ako ang diwatang bantay ng mutya. Ako ang tagapag-ingat ng lihim ng iyong lahi. Lumitaw mula sa kanyang palad ang isang makintab na piraso ng bato, parang kapirasong buwan. Ito ang nawawalang bahagi ng mutya. Kung pagsasamahin niyo ito, bubukas ang mata ng lahi, ang kakayahang makakita ng katotohanan sa loob ng dilim. Pero bago ko pa man maabot ang bato, bigla siyang napaatras. Napaurong din kami ni Cardo. Isang anino ang lumitaw sa likuran niya, ang babaeng itim. Hindi na siya nasa bubong. Nasa likod na siya ng diwata. At sa isang iglap, inangkin niya ang katawan nito. Isang malakas na sigaw ang sumabog sa paligid. Parang kidlat na tumama sa puso ng lupa. Lando, sigaw ni Cardo. Umalis na tayo. Pero hindi ako makagalaw. Sa mga mata ng babaeng itim, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kilala niya ako. At mas kilala niya ang totoo kong pagkatao kaysa sa akin. Mula't mula pa, bulong ng babaeng itim, itinadhana ka para sa dilim. At saka siya biglang naglaho. Kasabay ng pagkawala niya, nawalan ng malay si Cardo. Bumagsak siya sa lupa. Nang lapitan ko, may sugat sa kanyang leg, hindi kagat. Kundi marka. Isang hugis buwan na may patak ng dugo. Cardo, nanginginig kong bulong habang niyubyug siya. Pero hindi siya sumagot. Sa likod ko, naramdaman ko ang init ng mutya. Tumibok ito. Tumibok ng malakas, kasabay ng pintig ng puso ko. Dahil sa gitna ng kawalang hiyaan, takot, at pagkalito isang bagay ang malinaw, hindi ako ordinaryong tao. At ang kalaban namin, hindi lang basta aswang. May mas malaking digma ang naghihintay. At ako ang simula nito, sa madilim na kagubatan kung saan humihina ang lupa ng dugo at takot, tumindig ako ng mag-isa. Sa kaliwang kamay ko, hawak ko ang mutya na ngayon ay kumikislap sa gitna ng dilim, at sa kanan, ang lumang itak na iniwan ni tatay noong huling gabi na nakita ko siya. Ang gabing iniwan niya ako para iligtas ang aming pamilya mula sa sumpa ng lahi. Si Cardo wala pa ring malay. Inilipat ko siya sa ligtas na bahagi ng kuweba, pinapalibutan ng dahon ng kalumpit at asin na iniwan ni Aling Talia bago siya tuluyang nawala. Hindi ko alam kung babalik pa siya o kung nawala na rin siya sa kamay ng babaeng itim. Humakbang ako palapit sa puso ng kagubatan, kung saan naroon ang pinanggagalingan ng halimaw na bumihag kay Maria at sumira sa buhay ng maraming tao sa aming baryo. Bawat hakbang, parang may bumubulong sa tenga ko, mga tinig ng nakaraan, mga alaala ng kirot, at mga paalala kung bakit hindi ako dapat umatras. Hindi mo siya kayang talunin, bulong ng anino sa paligid. Mas makapangyarihan siya sa'yo. Isa kang sirang anak ng tagapagbantay. Isa kang duwag. Pero hindi ako huminto. Nang dumating ako sa gitna ng gubat, nakita ko na siya.
Ang babaeng itim, hindi na siya tao, hindi rin ganap na hayop. Ang anyo niya'y isang anino na may hugis, ngunit nabubuhay sa galit at uhaw sa dugo. Sa tabi niya, nakabitin sa hangin si Maria, walang malay, lumulutang sa itim na alon ng kanyang kapangyarihan. Sa paligid nila, gumagapang ang mga ugat ng puno, parang buhay, parang may sariling isip. May mga matang nakapikit sa balat ng mga sanga, parang mga kaluluwang bihag. Dumating ka rin, sabi ng babaeng itim, ang boses niya ay parang maraming babae sa isang katauhan. Hinob na ang oras. Ang tagapagmana ng lahi ay narito na. Huminga ako ng malalim. Bakit mo ginagawa to? Anong gusto mo sa akin? Hindi ikaw ang gusto ko. Ang dugo mo. Ang kapangyarihan ng iyong ninuno. Nasa mutya ang huling piraso ng lakas na kailangan ko para muling buksan ang lambak ng kadiliman. Kapag nagawa ko yon, wala nang babalik sa liwanag. Lahat ay magiging akin. Umangat ang kamay niya at sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Para akong nalunod sa hangin. Nawala ang kulay. Nawala ang tunog. Pati tibok ng puso ko, hindi ko na marinig. Pero nang haplusin ko ang mutya, bumalik ang lahat. Tumibok ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng pinatay niya, para kay Maria, para kay Cardo. Sumigaw ako at sinugod siya. Ang itak sa kamay ko ay parang naging bahagi na ng katawan ko. Tumama ang unang palo, pero parang hangin lang ang kalaban ko. Natawa siya, mahaba, malalim at nakakabaliw. Hindi ganyan ang paglaban sa dilim, sabi niya. Ang dilim hindi pinapatay. Inaaruga. Tinatanggap. Kinatatakutan. Sinugod niya ako, at isang aninong matulis ang tumama sa balikat ko. Napaluhod ako. Dumugo. Pero sa kirot na yon, may sumiklab na alaala, si tatay. Hawak ang aking kamay noong bata pa ako. Sinasabing, kapag natakot ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, buhay ka. At kung buhay ka, may laban ka. Tumayo ako muli. Kinuha ko ang mutya at pinagdikit ang dalawang bahagi. Biglang umilaw. Sa liwanag nito, nakita ko ang tunay na anyo ng babaeng itim. Hindi siya halimaw. Siya si inay. Hindi napabulong ako. Imposible, ngumiti siya, isang ngaiting puno ng paghati. Anak, ako ito. Ako ang sinumpang aswang na pinatay ng ama mo. Pero hindi niya ako tuluyang napatay. Isang bahagi ko ang iniwan niya sa'yo. Bakit, sigaw ko? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako ginawang ganito? Dahil gusto ko sanang iligtas ka mula sa kapalaran natin. Pero huli na ang lahat. Ang dugo ng dilim at liwanag ay nasa'yo na. Ikaw ang magiging tulay ng bagong mundo. Lumingon ako kay Maria, unti-unti siyang nagigising. Ang luha sa mata niya ay para sa akin. Para sa amin. Hindi ako magiging tulay ng kadiliman, sagot ko. Ako ang magiging dulo mo. Ginamit ko ang mutya. Ipinatong ito sa dibdib ko at biglang lumobo ang liwanag mula roon. Sumigaw si inay. Sumigaw ang lahat ng anino sa paligid. At sa huling iglap, nakita ko siyang nakatingin sa akin, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang ina na natakot ding magmahal. Ang liwanag ay kumalat sa buong gubat. Tumigil ang pag-ikot ng anino. Nawala ang mga matang nakapikit sa mga puno. Nahulog si Maria sa lupa, gising, ligtas.
Pero si inay wala na. Hinang-hina ako. Napaluhod ako sa tabi ni Cardo, na ngayoy unti-unti na ring nagkakamalay. Tumingin siya sa akin, umiti ng mahina, at sabing, tapos na. Hindi pa, sagot ko. Pero may natapos na. Habang nilalapitan ko si Maria at hinawakan ang kamay niya, may naramdaman akong kakaiba. Ang mutya, imbes na manahimik, ay biglang tumibok uli. Isang malamig na hangin ang dumaan sa batok ko. At mula sa dulo ng kagubatan, may mga matang muli na namang bumukas sa kadiliman. 3 araw na ang lumipas mula sa gabing iyon sa kabubatan, ang gabing nagbago ng lahat. Wala nang anino sa paligid, pero ramdam pa rin ang bigat ng katahimikan. Ang mga punong dati puno ng mga matang nakapikit, ngayoy tila pagod na rin, tahimik na nakatungo. Si Maria, si Cardo, at ako'y nakaupo ngayon sa harap ng lumang kubo ni Aling Talia, habang dahan-dahang bumababa ang araw sa likod ng bundok. Walang nagsasalita. Walang nagtatanong. Lahat kami humihinga lang, sinisip-sip ang huling init ng araw na parang saglit na pahinga mula sa lahat ng pinagdaanan. Sigurado ka bang wala na siya? Tanong ni Maria, ang tinig niya'y halos bulong. Ang ina mo? Tumango ako, pero hindi ako nakatingin sa kanya. Sa liwanag ng mutya, wala nang natirang anino sa paligid. Pero ang alaala niya nariyan pa rin. Hindi ko masabi kung galit ba ako o nalulungkot. Siya'y ina ko, pero isa rin siyang halimaw. Pero higit sa lahat, isa siyang ina na pilit akong inilayo sa dilim, kahit na sa paraang hindi ko maintindihan. Sa huli, pinili niyang ako ang mabuhay, hindi siya. Si Cardo naman, ngayon lang muli tumawa. Yung sugat ko, wala na. Parang milagro. Sabay turo sa tiyan niya. Di ko alam kung mutya ba yon o yung takot ko sa halimaw ang nagpahilom. Napangiti ako pero may lungkot pa rin. Napakaraming hindi na maibabalik. Si Aling Talia, nasa kabila ng katahimikan niya ay naging gabay ko. Si tatay na matagal ko nang ipinagluluksa. At si inay na ngayoy alam kong hindi na lang basta alaala, kundi bahagi ng kasaysayang kailangang itago at ituloy. Kinabukasan, bumalik kami sa baryo. Tahimik ang lahat. Marami sa mga tao'y parang ayaw pa ring maniwala sa nangyari. May ilan na lang ang sumalubong sa amin, kabilang na si Mang Pedring, na may luha sa mata nang niyakap si Maria. Akala ko wala ka nang babalikan, sabi niya. Binalikan ako, Mang Pedring, sagot ni Maria, sabay tingin sa akin. Nagsimulang kumalat ang balita. Hindi na namin kailangang magsalita. Ang kagubatan mismo ang nagkwento, ang biglaang pagbalik ng sigla sa mga halaman, ang mga ibong muling bumalik, at ang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi nakakapanatag. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may ilang tanong na naiwan sa akin. Ano nga ba ako ngayon? Tagapagbantay ba ako ng liwanag? O tagapagdala ng aninong natutulog? Isang gabi, mag-isa akong bumalik sa gilid ng gubat. Hindi para lumaban. Hindi para tumakas. Gusto ko lang marinig ang hangin, ang mga alon ng dahon, ang bulong ng lupa. At sa katahimikan, narinig ko siyang muli, ang boses ni inay, hindi sa tenga, kundi sa puso ko. Hindi mo kailangang maging ako. Hindi mo kailangang matakot sa kung anong dumadaloy sa iyo. Ang dilim ay bahagi ng mundo, pero hindi kailanman ang dapat mong sambahin. Sa lupa, inilibing ko ang mutya. Hindi dahil gusto kong kalimutan ang lahat, kundi dahil panahon na para hindi umikot ang mundo sa takot.
Panahon na para mamuhay, hindi lang magtago. Pagkalipas ng ilang buwan, maraming nagbago. Si Maria, bumalik sa paaralan para tapusin ang kursong edukasyon. Sabi niya, gusto niyang magturo sa mga batang natutong matakot sa gabi. Si Cardo, nagtayo ng maliit na tindahan sa baryo, at sa wakas, nakangiti na rin ang mga tao sa kanya. Hindi na siya ang binatang walang patutunguhan, siya na ngayon ang binatang may kwento ng tapang. Ako, nagpapalayok ako ngayon. Tinutulungan ko ang mga magsasaka at minsan nagsusulat ng mga kwento. Hindi ko sinasabi kung alin ang totoo at alin ang hindi. Basta alam kong minsan sa buhay ko, nilabanan ko ang isang bagay na higit pa sa takot at nanindigan ako para sa mga taong mahal ko. At tuwing gabi, kapag nag-iisa ako sa ilalim ng bituin, iniisip ko pa rin siya, si inay. Hindi bilang aswang, kundi bilang babae. Ina. Isa ring biktima ng isang sumpa. Isa ring nilalang na umibig sa mali, pero lumaban sa huli. Minsan, napapaisip ako, sa bawat nilalang na tinatawag nating halimaw baka minsan, tao rin sila, nasaktan, nagalit, naligaw. Baka hindi lahat ay dapat sunugin sa apoy. Baka may ilan sa kanila, gaya ni inay kailangan lang ng liwanag, kahit konti lang. At ngayon, kapag may batang lumapit sa akin at nagtanong, totoo po ba ang aswang? Tinatawanan ko lang at sinasabi, depende. Kasi minsan, ang halimaw nasa loob din natin. At doon sila natututo ng mahalagang aral, na ang kadiliman, hindi dapat katakutan, kundi intindihin. Na ang tapang, hindi lang nakikita sa itak, kundi sa puso. At na ang tunay na laban ay nagsisimula sa pagtanggap sa kung sino ka. Kasi sa huli, kahit gaano kadilim ang paligid, isang sindilang ng liwanag pwedeng bumago ng lahat.